may dumagdag mga kababayan na senador na nag-react na sa sabi joke lang naman ni Digong na para makaupo yung kanyang mga kandidato sa pagkasenador sa Team Lagim, patayin na lang daw yung 15 mga senador para mabakante. Bombayin yung Senado. Ang unang nag-react na senador, si Risa Ontiveros, kaya lang sabi nga natin sablay. Ngayon, another senator mga kababayan yung nag-react, si Coco Pimentel. Medyo maganda, tumbok, bullseye mga kababayan, yung naging reaksyon ni Coco Pimentel. Pero marami sa ating mga congressmen, kinundi na po ang mga remarks na to ni Digong. And in fact, pati po yung NBI nag-react na rin. Although yung reaction ng NBI ni Director Santiago medyo pumabor pa sa mga DDS. Pumabor pa kay Digong. Pero may magandang reaksyon mga kababayan. Si Secretary Rimulya, Boying Rimulya, ng Department of Justice, DOJ. Pero unahin ko muna mga kababayan itong sinabi ni Coco Pimentel. Ayan po, sabi dito sa report ng Inquirer, Pimentel airs sentiments on ex-President Duterte's kill senator's remark. Hindi rin nagustuhan mga kababayan ni Pimentel yung mga sinabi ni Digong at dinescribe niya ang dating Pangulo na may personality disorder. Sabi po ni Coco Pimentel, I think ito yung napakagandang description niya. It might be a worrying sign of a serious personality disorder if an individual keeps on mentioning death and killing at any given chance. Sabi po ni Pimentel. Sabi dito sa balita ng Inquirer, while he did not specifically pertain to anyone, Pimentel brought this matter up when he was asked to comment on former President Rodrigo Duterte's joke about killing 15 senators to make way for his Senate candidates. Sa kanyang text message mga kababayan sa mga reporters, sabi po ni Pimentel, he is leaving it to the authorities to do their work in address Duterte's remark. Let the Department of Justice anya at saka yung National Bureau of Investigation do their work. They should know if given the facts whether a crime has been committed or not. If there is no crime whatsoever, then let us drop the issue. Paliwanag mga kababayan ng senador, a person obsession anya with the topic of death and killing, mentioning it every time he or she speaks is a worrying sign of a serious personality disorder. Tingin ninyo mga kababayan sa pananaw ni Pimentel na si Digong daw may personality, seryoso pati. Serious personality disorder. Chini ko po kung anong ibig sabihin ng serious personality disorder. Seryoso talaga po na dapat po siniseryoso din ng ating mga authorities. So I disagree mga kababayan doon sa sinabi ni NBI Director Santiago. Mas pabor tayo sa sinabi mga kababayan ni Rimulya, DOJ Secretary. Kasi nang i-check ko po ang ibig sabihin ng personality disorder. Serious personality disorder. Peligroso po. Sabi dyan, a personality disorder Wikipedia to is a mental health condition that involves long-term pattern of thinking, feeling and behaving that are different from what's considered normal. Tama naman po. Kasi yung pagpatay, pagbanta ng pagpatay, o ang pag-joke na papatayin kita, hindi po normal yan sa isang tao, lalo na sa isang opisyal. Kaya nga po, tama yung mga statements ng mga congressmen, lalo na po si Adyong, na tingin ko po, napanood yung ating discussion, yung unang video natin. Kasi tayo yung unang nag-react nito. Wala pang reactions yung mga congressmen, may reaction na po tayo. Hindi man dapat ninonormalize ang violence. Yun din yung punto ni Adyong, mga kababayan. And in fact, inunan siya ng reaction ng mga reporters kanina sa press con kasi sabi ng isang reporter, kumalat na naman niya sa mga international broadsheets. Kasi alam naman po ninyo, ganitong mga controversy, pinipick up agad ng mga international newspapers po. Nasira na naman po yung ating bansa. Na tayo dito, laging gustong magpatayan. You see, napaka-violent po ng mga pananalita
Lalo yung anak, talagang pinagpiestan si Sara Duterte nang ini-imagine daw niya, tanggalan ng ulo yung ating Pangulo at nang magbanta na no joke, na nangontrata na siya ng assassin para patayin si President Bongbong, Lisa Marcos, pagkatapos si Speaker Martin Romualdez. So this is a clear manifestation, tama si Coco Pimentel, ng serious personality disorder. Yan po. These patterns can cause distress or impairment. Ang mga characteristics mga kababayan ay rigid thinking, matigas ang personality. Si Digong yun ang kanyang pinoproject na siya ay maisog. Pati si Sara, pati yung kanyang mga followers, although yung kanyang mga followers, lalo na yung mga fake news peddlers, ayun, naduwag po, nagtakbuhan po sa Supreme Court. Imbes na harapin, sila pa yung naghamon, di ipatawagan niya ng Kongreso, nang ipatawag po, nagtakbuhan sa papuntang Supreme Court. You see? So rigid, mag-isip. People with personality disorders may have more rigid thinking and reacting behaviors. Yung mga tao ba, mga kababayan, na konting bagay lang, gustong manakit, ayun, yun ang ibig sabihin, mga kababayan nito. Yan o, isa pa, impulsive actions. People with personality disorders may act impulsively. Nakita mo yung mag-ama po? Impulsive. Naman na kay Digong, yung mga pag-uugali ni Sara, impulsive po. Ang bilis niya mag-tantrum. Kaya nga po, ito yung naging first article sa impeachment, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. So hindi siya mag-isip. Outright, nagbanta kaagad. Ang trigger po, yung pinatawag po, yung si Sulaika Lopez, yung chief of staff niya, yun ang nakatrigger doon kay Sara Duterte. Then, difficulty relating. People with personality disorders may have difficulty relating to others. Then, another characteristic mga kababayan, unhealthy behaviors. People with personality disorders may have unhealthy and inflexible thoughts and behaviors. Kaya matagal ko nang sinasabi dito po, lalo na kay Sara Duterte at pati yung ama, dahil sa kanya pong dinescribe ni Coco Pimentel na sa tingin ko may serious personality disorders. Kailangan talaga ng professional help nitong mag-amang ito. Kaya lang, sa kaso ng tatay, parang wala pong irerespetong doktor. Baka yung doktor, yung mapagbuntunan. Kawawa naman yung psychiatrist sa limbawa, natitingin kay Digong. Di ba? So, kailangan talaga ng strong condemnation mula sa Senado. Kaya lang, dadalawa pa lang po yung nag-react. Mas marami pa yung mga congressmen na nag-react po kaysa sa mga senador. Butit nag-react na ngayon si Coco Pimentel. Yung reaction pa naman po ni NBI Director Jimmy Santiago, medyo sablay. Ginamit tuloy ngayon na propaganda ng mga DDS. Ito yung reaction ni Santiago. Pakinggan po ninyo. NBI Director. Administration, noon si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, na pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. Tignan natin, ang mamamayan, kung babite pa rin yun, patayan pa rin. No? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. So lumalabas, tinotone down, mga kababayan, itong statement na to ni Digong, ni NBI Director Jimmy Santiago, na rhetorics lang niya. Yun nga po ang sinasabi natin na may batas, kahit na joke, kahit na sabihin pang rhetorics, may batas. Mas tama yung punto mga kababayan ni Adjong, ni Congressman Adjong. May challenge pa dito si NBI Director Santiago kay Adjong. Ituloy natin. Alam nyo, ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino to sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin
nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot, yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI yung kung kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nawi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan mga kababayan yung sabi ni NBI Director Jimmy Santiago. Kaya lang may presidential decree po mga kababayan na sino man di pwedeng mag-joke-joke lalo na sa sabihin, bumbahin niya natin. Tama yung punto ni Adjong na kung sa airport niya gawin mo yan, pupusasan ka niya. You see? Ito yung Presidential Decree 17/27 declaring as unlawful the malicious dissemination of false information or the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means of destruction, imposing penalties therefore. Kahit pranksters lang po, pino-joke mo lang, bawal dito pa, ang dino-joke ng Bombahin yung Senado. Kaya tayo nagpapasalamat mga kababayan, at least 2 ng senador ang nag-react. Pero kulang pa ang reaksyon ng ating mga senador. Mas maganda pa yung mga reactions ng ating mga congressmen. Kaya yan tuloy, nagkarason si Santiago, with due respect niya kay Adjong, dapat niya magreklamo yung mga senador. So this is now a challenge to our senators. Kayo yung dino-joke, dino-normalize ang paggamit ng violence. Bakit hindi po kayo mag-file ng isang resolution condemning this kind of remarks na galing pa sa dating Pangulong Digong, normalizing violence. Pero maganda yung reaction ni DOJ Secretary Remulla. Ayan po sabi ni Remulla sa isyong ito mga kababayan. You can look at that. Moto proprio. Sandali. Statements na Moto proprio, the NBI can look at that. Moto proprio. But tingnan natin. Let's see. Parang na-interview yata si Director Alam niyo naman na sometimes we're used to the language of the former president. Yes, sir. Sanay tayo. Hindi naman lahat ng sinasabi niya, tatalon tayo. Yes, sir. Diba? Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect. Moto proprio, ang ibig sabihin, moto proprio, on its own, ang NBI pwedeng mag-initiate ng investigation. Pero mas maganda kung halimbawa yung mga senador mismo mag-react. Pwedeng sila yung mag-request ng investigation. Sila yung dino-joke, target ng ganitong ori. Kumbaga sabihin nating joke. Or pwede sila na magpasa ng isang resolution strongly condemning this kind of remarks na galing pa sa dating Pangulo. So that mga kababayan, matuldo ka ng ganitong uri na mga pamamahayag po na sabi ni Coco Pimentel, isang seryosong personality disorder niya. O ngayon, tingnan natin yung mga reaksyon ng ating mga congressmen kasi mas matino yung reaksyon ng mga congressmen. Yan sabi rito sa report ng People's Tonight, tinulugsa ni House Assistant Majority Leader at Taguig City Representative Pami Zamora, miyembro ng Dayangans Black, ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa pagpapalaganap ng karahasan sa pamamagitan ng hayagang pagdideklara ng pagpatay sa matataas na opisyal ng gobyerno.
Binatikos ng Lady Solon ang mistulang pabirong mungkahi ng nakatatandang Duterte nitong Pebrero 13 na patayin ang 15 incumbent senator, pasabugin na lang natin upang mabigyang daan ang mga iniendorso nitong senatorial candidates para sa 2025 midterm elections. Babala ni Zamora, ang ganitong mga pahayagan niya ay nagpapalakas sa kultura ng kawalan ng batas at nagpapahina sa demokrasya. Tama. Iyan ang mga tamang statement po. Kaya sana naman itong mga congressmen na members ng Young Guns po, in the next election, sila yung tumakbong senador, mas maraming matino po sa Congress kaysa sa mga incumbent senators natin. At sana, mapalitan na lahat yung mga senador natin, lalo na po yung kasama sa Team Lagim. Team Lagim, Team China. Tama po? Sabi po ni Zamora, leadership niya is about serving the people, not threatening them. A true leader inspires, not intimidates. Sabi pa ng kongresista. Ito po yung statement ni Congressman Sia Alonto. Adjong. Hi po. Kung sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela. Kasi this morning sa mga prominent na international broadsheet, headline po yung threat ni former President Duterte. Hihingi lang ako ng reaction, sir, na kasi sabi ni Kong Joel nung nakaraan on BP Sara's side, dun sa threat naman versus our Pangulo. Sabi niya parang international embarrassment yung nangyari dahil nasulat nga sa mga broadsheet yung naging threat na ni VP Sara. And now, former President Duterte naman has these threats and nandito nga yung looming election season. So ano lang po yung reaction as a lawmaker na this is the kind of traction na nakukuha sa Pilipinas, specifically this season of the time? Yung sinabi ko, that's why it's disheartening eh. Kaya nga sinasabi natin, we have to be circumspect about the things that we say out in public. Kasi in the first place, kung naka-attract siya ng negative attention, it's because of the statement in itself is negative. Diba? Ano bang purpose mo doon? Ba't mo sinabi yun? To not only threaten candidates. Of course, we're in a generation that the information is so fast that it travels faster than the speed of light. So naturally, that would really land on print and on news, online news. So kaya nga sinasabi natin, sa mundong ito, hindi lang tayo ang nag-uusap-usap because of the information sharing and the globalization. One news from one certain part of the world will travel fast to another country. So I guess it's a matter of holding ourselves not only accountable to the things that we say, but we have to choose our words correctly, no? Especially if we have a certain degree of power and influence over a certain group of people. In this case, sa whatever you call it, in whatever angles you may, talagang hindi dapat po natin payagan na mag-normalize yung salitang pagpatay at pagbomba. Kasi nga, hindi lang ho yan sa aking opinion. Pero even po sa ating mga polisiya, batas hindi talaga ho po. May penalty ho talaga yun. Sabi ko nga sa mga airports, if you throw a bomb joke, talagang pupusasan ka. Diba? Aarestuhin ka talaga. Speaking of accountability, purso ko lang yung angle. Do you think it's high time na meron ng pag-iimbestiga na gawin in case na maulit? Kasi simula pa lang naman to, proclamation rally pa lang yon. And usually ang pattern is that kapag may nag-react, katulad nito, may statement kayo na bago, maririnig ng kabilang panig, and then of course they are free to also have their opinions back. Pero in case na ganito yung maging pattern pa rin, dapat ba mas appropriate action ba yung meron talagang cases na ma-file or maimbestigahan na yung ganitong klaseng pagbabanta? Well, if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Diba? Kung ang ordinaryong tao, inaresto mo dahil nag-joke lang siya ng bomba or may papatayin, I don't see any reason why it should also be applied to a certain individual simply because he's higher in stature or in Correct. in influence.
Thank you, Earl. Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Si retired Supreme Court Associate Justice Ascuna said election may be reasonable delay for the impeachment proceedings. Iba na yon mga kababayan na topic, yung impeachment naman. Yun ang sinasabi natin. Nino-normalize yung pagpatay, yung paggamit ng violence. Ginawang joke. Laging bukang bibig ni Digong noong kill, kill, kill. O tingnan ninyo. Inayaan natin ang ganong uri ng normalization of violence. Ilan po yung namatay? More than 30,000. You see? So napaka peligroso mga kababayan yung i-mindset ang mga tao na normal na lang po ang gumawa ng violensya. Kaya we appeal to the Senate. Kayo yung dapat na mag-react dito eh. Lumalabas parang okay lang sa inyo na bombahin ang Senado. Okay lang ba sa inyo? Ang ganon. What if may isang siraulo na may personality disorder din po, pumatol sa joke ni Digong, anyway niya, ang nagsabi niya, dating Pangulo, bombay natin yung Senado. You see? Kailangan malinaw ang posisyon ninyo. Kay seryoso, kay joke, hindi dapat dino-joke ang ganitong uri ng mga pananalita, paggamit ng violence, pagpatay. So, iintay natin mga kababayan sa mga susunod na araw. Medyo masyadong delayed yung reaction. Mas nauna pa yung ating mga congressmen. Masyadong delayed mag-react yung ating mga senador. Dalawa pa lang sa mga senador, mas marami pa yung mga congressmen na nag-react. 4 na o 5 na yata sa mga congressmen ang nag-react. Si Ortega, si Zamora, si Adjong, si Castro, si Gutierrez, baka may nakalimutan pa akong iba na nagsalita na rin tungkol dito sa remarks mga kababayan ni Digong. Pero sa ating senador, 2 pa lang po. Yung isa sablay pa, si Risa Ontiveros. Ano na, mga senador? Yan ang tanong sa inyo. Okay lang ba? Halimbawa, may pumatol sa joke ni tumbayin kayo dyan. Ano yung reaction ninyo niyan? You see? Pag ninyong palampasin ang ganitong masasamang pananalita, normalizing violence, at least magpasaman lang kayo ng resolusyon condemning this kind of remarks. Tama po, mga kababayan? Parang yung buhay ng mga tao, mga senador kayo, wala nang value. Parang manok na lang, mga kababayan, na kinakatay. Imagine that. Tapos sabihin ni Bato, joke lang anya yun. Yan todo depensa si Bato. Joke lang yon. Hanggang ngayon, di pa niyo kilala si dating Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganoon pa rin, ganoon statement, bigyan ninyo ng weight. Klaro naman na biro saad ni Ronald Bato de la Rosa. Buti kung wala kayong records ng AJK. So ano yung AJK? Joke lang yon. Pero anyway, mga senador, buhay ninyo yan. Building naman po ng Senado. Malayo man doon sa sa lugar ng ating mga congressmen. Kung okay lang yon sa inyo, sige. Bahala kayo sa buhay na ninyo.